Ikikwento lang ako, meron kasing dalawang magka-partner. Magka-partner sila sa business. Ang magka-partner sa business, talagang magkasama sila, body-body. Ngayon, nagtitinda nila ay pakwan. Sabi ng, taga-pakwanan kasi sila, kaya pakwan ang kanilang inaalok. Sabi ng isa, linggo bukas, siguradong malakas. Ikumusta mo na lang ako kay pastor. Ang sabi naman ng isa, magsisimba ako. Nagsimba yung isa sa nasa simbahan na siya. Habang nasa simbahan siya, ang iniisip niya, kumusta na kaya yung partner ko? Siguro ang dami niyang benta. Nasa simbahan siya pero ang utak niya nasa pagtitinda, nasa partner niya. Samantalang ang nagtitinda, habang nagtitinda siya, habang nag-alok siya ng pakwan, ang sabi niya, ano kaya ang message ni pastor ngayon? Wala siya sa simbahan, pero ang isip niya, nasa simbahan. Samantalang nasa simbahan, ang isip niya, wala sa simbahan. Meron kasing mga ganon talaga sa simbahan. Nagsimba sila para presence lang, pero wala naman sa puso at isipan nila ang talagang pagwo-worship dahil ibang iniisip nila. Kaya tuloy, hindi nila mag-gets kung ano ang mensahe ng pinarating ng ating Panginoon. Hindi nila maintindihan. Maraming mga tao, ang gusto nila ay yumaman. Paano ba yumaman? Yun pa naman ang topic natin ngayon. Paano yumaman? Ang pagyaman, napakaraming seminar. Napakaraming seminars na ang binabayaran ng seminar sa pagpapayaman ay minsan 20,000, 30,000, 40 hanggang 50. So, bali, maraming mga tao, napakaraming nag-e-enroll kapag tungkol sa pagpapayaman. Dahil gusto talaga ng tao, yumaman. Napakadami. At ang seminar ng pagiging financially freedom, ang seminar niyan, ang pagiging financial stable, ang mahal ng seminar. At maraming nag-i-enroll, maraming humingi ng schedule na paano ba maging wealthy sa panahon natin ngayon? Paano ba yumaman? Napakarami nag-i-enroll. Subalit, kung papansin ninyo, ang nagseseminar, hindi mo pwedeng i-apply yung tagumpay na narating niya. Dahil magkakaiba kayo ng level, magkakaiba kayo ng status. Ang kaibigan niya, iba ang kaibigan mo. Iba ang kaibigan nila. Kaya, yung formula nila, maring doon sila nagtagumpay. Pero hindi mo pwedeng adapt totally na maging ganun rin ang maging kalabasan ng pagtatagumpay mo. Dahil ang seminar ay pagpapayaman na natamo nila na hindi mo naman status, hindi mo naman siya kalibel. Kaya sa atin, ang pag-aaralan natin ngayon na ibinigay ng Biblia, sa Bible kasi, sa Holy Bible, napakaraming katuruan dito sa Bible kung paano ba talaga ang tunay na pagiging mayaman. As in, financially stable. Financially. Yung papaano ka sumagana. Buksan natin sa John 10:10. Sa John 10:10, sinabi rito, ang salita rito ay ang ating Panginoong Hesus. Sinabi rito, dumating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Dumating ako para magkaroon ng buhay ang lahat. Yung buhay na masagana. Pwede ko ba kayong hanyahan mo ng tumayo?
para sa pagpapatuloy ng ating worship sa araw na ito upang manalangin. Tumayo muna tayo. Heavenly Father, maraming salamat po na sama-sama kaming dumudulog sa iyo, pumupuri sa iyo, sumasamba sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po na wagas ang pagmamahal mo sa amin. Tunay ang pag-ibig mo sa amin at salamat po na kami ay lubos na pinatawad ninyo. Sa iyo po ang aming papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At Lord, tulungan niyo po ako na maging instrumento ninyo. Itago niyo po ako sa inyong likuran na kayo po ang makita sa lahat ng mensahe ninyo para sa amin, Lord. Gamitin niyo po akong instrumento ninyo. Ito pong aking samot panalangin in Jesus' mighty name. Amen, Lord. Amen. Ang topic natin ay, paano nga ba talaga maging, kung na po kayo umupo. Salamat po. At ang topic natin ay, paano nga ba talaga tayo magiging tunay na mayaman? Kung mapansin ninyo, sa paligid natin, sa ating community, sa ating mga nakapaligid, ang mayaman ay yung pinaka mababang uri ng ginagawa. Sila ang pinaka mayayaman. Halimbawa, ang mga nagtitinda ng mga dried fish, mga tinapa, mga isda. Kung mapansin ninyo, napapadaan ka sa kanila, sabihin mo, wow, ang ganda naman ng bahay niya. Ang laki pala ng bahay niya. May mga achievement pala siyang ganito. In reality, talagang ang pinakamababang uri na ginagawa, siya ang mayaman. Siya talaga ang mayaman. Tingnan natin sa mga ngaral. Sa mga ngaral 10:6. Basahin natin. Mga ngaral 10:6. Tingnan natin. Ang babasahin lang natin dito ay ang tungkol sa pagyaman sa wealth. Mga ngaral 10-6. Ang mayaman ay sa mababang uri ng gawain. Ang mayaman ay sa mababang uri ng gawain. Kung alin pa yung pinakamababang uri ng gawain, siya pa yung papansinin natin sila yung mga mayayaman. Ano ba yung mababang uri ng gawain? Ang mababang uri ng gawain, yung mga pagbibenta, pagtitinda, yung mga nakapwesto sa palengke. Yan. Marami mga mababang uri ng gawain, pero kung papansinin mo, bakit sila yung mayaman? May formula, hindi lang basta-basta na mababang uri na gawain kung bakit sila yumaman. Kung papansinin natin, sila yung mga tinatawag na unemployed. Unemployed pero smart. Hindi sila nagbabandiklak, wala silang amo, sila nangangamo sa sarili nila, pero napaka-smart nila. Unemployed pero napaka-smart. At yung field kasi natin, yung field natin, yung ating ginagawa, napapagbuti natin ito, napagyayaman natin ito sa pamamagitan ng pagpapakadalubhasa. Halimbawa, estudyante ka ngayon. Kailangan pagbutihan mo ang pag-aaral mo. Kung isa ka namang trader, pagbutihan mo ang crops mo. Pagbutihan mo. May mga strategy ang lahat. For example, ang nakikita natin na tumutugtog ng mga instrumento, hindi naman yan matututo ng instrumento pag hindi lalaman yung basic or hindi sila marunong sa family chord, di ba? Kaya, ganun din ang lahat ng klaseng larangan. Kailangan pagbutihin mo ang field na ginagawa mo. Tingnan natin sa mga ngaral 10:10. Ang palakol ay pumuputol. Ang palakol ay pumuputol kapag hindi. Ang palakol ay pumupurol kapag hindi hinahasa.
Ang mahusay na plano ay nakakatulong ng malaki sa pagtatagumpay. Kailangan sa buhay natin, magplano tayo, paano ba tayo magtagumpay. Maraming tao na sobrang matipid. Tipid ng tipid. Tipid ng tipid. Pero may kilala na ba kayong matipid na yumaman? Walang taong masyadong kuripot, masyadong matipid na yumaman. Wala sa pagtitipid ang pagyaman. Ang pagyaman ay ang sa magandang plano. Paano ba tayo magkaroon ng malaking income? Kapag nagkaroon ka ng malaking income, yung kahit gumastos ka ng gumastos na unlimited ang gastos mo, hindi ka maubusan. Yan ang pagyaman. Yan ang tunay na pagyaman. At tingnan natin, buksan natin ang sinasabi sa mangangaral. Sa kawikaan na tayo, kawikaan. Tapos na yung mangangaral sa kawikaan. Kawikaan 31:13. Sinabi dito, maraming sinabi sa kawikaan. Kawikaan 31. Ang unang sinabi rito ay maging productive tayo. Maging productive tayo. Sino gustong yumaman? Okay, tandaan natin. Ang pagyaman ay kailangan, tandaan natin na no one become what you want to become by just wanting to become. Hindi mo makakamit ang gusto mo kapag gusto mo lang. Kaya kailangan be productive. Paano ba maging productive? Sinabi sa Kawikaan 31. Kawikaan 31, samahan niyo akong buksan. Kawikaan 31:13. Sinabi rito, wala siyang tigil sa paggawa. Hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang telang lino at lana. Ang pag-unlad ay talagang sinasamahan ng sikap. Kailangan nating magsumikap. Hindi yung mapupulaan ng mga Kristiyano. Baka mapulaan, sabihin nila, ano ba yan mga Kristiyano? Ang hihirap. Paano hindi mahirap? Ang tatamad. Maraming Kristiyanong ganyan Kasi trainin ang mga kabataan. I-text mo si ate. Sabihin mo, wala na tayong pangbigas. Wala na tayong pagbayad ng kuryente. Si kuya, i-text mo, i-chat mo. Yun ang mga train ng karamihan. Pero i-train natin sila, papaano ba maging productive, papaano kumita. Yan ang kailangan natin gawin sa henerasyon ngayon. Kailangan natin silang i-train. Hindi yung i-train natin sila, papaano mangutang, papaano humingi. Dapat train natin sila, papaano ba maging productive. At kailangan sa atin, sa larangan natin ngayon, sa lahat lalo ng mga estudyante na kinakailangan yung kapos, kailangan maging proud trader ka. Maging proud trader. Yung barko, kapag pumunta ng ibang lugar yan, magdadala yan ng langis sa ibang lugar. Yung wala ng langis, magdadala na yan ng ibang crops naman, dadalhin sa isang lugar. Ganon. Kaya kailangan maging proud trader ka dahil ang meron sa isang lugar na, for example, may isang lugar na napakaraming santol. May pinupuntahan kasi ang isang grupo na nandun yung mga santol, nagkakalaglagan lang yan. Pero pagdating mo naman sa lugar mo, ang mahal ng santol, napaka-importante ng santol. So, yung biyahe mo, maging productive ka, maging wise ka na kunin mo yung mga crops doon, napakamura, ibenta mo ngayon, kailangan nila, sumabay ka sa trading nila. Maging proud ka, maging proud trader ka. Tingnan natin, sinabi sa Kawikaan 31:14. Basahin natin. Kawikaan 31:14. Sinabi rito na tulad ng isang barkong
puno ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Sinabi na rito na sa Biblia, nabasa na natin na tulad ng isang barkong puno ng kalakal. Kalakal, ibig sabihin, trader. Maging trader ka. Yung meron ka, kailangan yan sa lugar na wala sila roon. Yun nga, yung mga nalalaglag lang ng mga duhat, nagkakalaglagan lang. Yung duhat, nalalaglag lang, sabihin mo roon sa may-ari ng puno, i-harvest natin yan, dalhin mo roon sa isang lugar. Napaka-importante niyan, lalo na masustansya. Marami pang mga product, hindi lang yan, iba't ibang product. At tingnan natin ang sinasabi rito sa kawikaan. Kailangan natin ng disiplina. Disiplina para magampanan natin ang mga gawain natin sa araw-araw. Yung pagpupuyat, kagaya ngayon, panahon natin ngayon na talamak talaga ang pagpupuyat dahil sa may internet, kung malakas ang internet. Ang sarap mag-text, ang sarap manood ng reels, ang sarap manood ng mga Facebook, mga YouTube, Netflix. Ang sarap manood niyan. At hindi mo na mamalayan, puyat ka na pala. Puyat ka na. Kinabukasan, maaga pa ang pasok mo, absent ka na, hindi ka na, nawalan ka ng disiplina. O nasa school ka, antok-antok ka, kasi hindi naman yung oras ng panonood. May oras ang lahat ng bagay. Kaya kailangan disiplina. Disiplina rin sa pagkain. Disiplina sa lahat, disiplina sa oras. At syempre, disiplina sa oras, napakahalaga ng oras dahil yung oras na itinakda, hindi mo oras yon. Oras yon nila. At ikaw, magiging responsable ka na magampanan mo yung oras na itinakda. Dahil yung oras na itinakda, basta nagkaroon ng takdang oras, hindi mo yun oras. Oras ng iba yun. At kinakailangan naroon ka para, yung oras ng iba yun para sa inyo. Kaya number 1 talaga ang disiplina. Pakaraming usapin tungkol sa disiplina. Tingnan natin sa Kawikaan 31:17. 31:17. Sabi dito, gayon may naiingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. Sa disiplina kasi naroon yung talagang pag-iingat. Pag-iingat. At pahalagahan natin yung crops na meron tayo. Minsan lang yan dumating. Kapag hindi mo napahalagahan yan, mabilis ding mawala. Sobrang hirap i-produce ng mga tinatangkilik natin, ang daming proseso, ang daming may step by step para magampanan ang pagiging success sa lahat ng larangan. Napaka-hirap gawin. Pero ang isang napakadali yung pagsira nito. For example, meron kang isang na-establish na business. Pag may na-establish kang business, unang-una, pahalagahan mo yung mga partner mo. Kung sino yung supplier mo, pahalagahan mo sila, umaasa sila sa'yo, naging productive ka para dahil sa kanila, huwag mo silang alisin. Pagpapahalaga ng bawat isa, pahalagahan mo. Channel ka ng blessing. Kaya lumago yung business mo dahil may mga umaasa sa'yo. Kung hindi naman lalago ang business mo at ikaw lang, ibig sabihin, meron ka dapat gawin.
Kaya dapat, papahalagahan natin ang lahat. Pahalagahan natin ang crafts na ginagawa natin. Tingnan natin yung sinasabi sa pagpapahalaga. Kawikaan 31:18. Sinabi rito, sa Kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa. Hanggang hating gabi, makikitang nagtitiyaga. Hanggang hating gabi, nakikitang nagtitiyaga. Alam niyo, yung mga successful na tao, lalo na yung mga may-ari ng kumpanya, kung makikita mo, yung mga success, hanggang hating gabi, inaalam niya, yung mga, ine-check niya, sino ba yung mga supplier, sino ba yung mga kailangan kong bayaran, ano ba yung gagawin ng mga tao, mga tauhan, ano ba yung, marami siyang planning. Hindi kagaya ng walang kaplano-plano, lalo na yung mga nagtatrabaho, yung mga nagtatrabaho na hindi, yung gusto lang magtrabaho, gusto lang sweldo lang. Madaling-madali na, wala pang 5 o'clock. Tingnan sa oras. Baka 5 o'clock na, baka 5 o'clock na. Kaya tuloy hindi na po promote. Tingin sa oras. Tingin. Naku, 5 o'clock na. 5:01 na. Wala pang 5, naka-make up na, nag-ano na. Hindi na inisip na ang oras na yon bayad para sa serbisyo nila. At titingnan mo, bakit kaya ang tagal na niya, hindi na po promote? Iba paano? Walang pagpapahalaga. Hindi niya binavalue yung trabaho, hindi niya malaki alam yung iba't ibang department. Paano siya maaasahan? Doon lang siya, kung taga-tiklop lang. Yun lang ang gusto niyang gawin. Hindi niya na alam ano ba ang proseso rito, paano ba na i-produce ang ganitong mga kalakal. Paano ba yan? Wala na siyang inalam, kundi patayan ng oras. Kaya ang mga success na tao, mga naging successful, nagpaplano yan, talaga nagsisikap yan. Tingnan natin, di ba? Nabasa natin hanggang hating gabi. Talagang nagsisikap sila. At kailangan nating maging channel of blessing. Channel of blessing. Kaya ka pinagpapala para mapagpala mo yung iba. Mapagpala mo yung iba. Channel of blessing. Kapag pinagpala ka, pinagkatiwalaan ka ng Panginoon para maging daluyan ka ng pagpapala sa iba. Sabihin, pinagpapala ka, magkakaroon ka ng mga employee. Magkakaroon ka ng mga maraming branches. At pinagpapala ka, wala ka ng pangamba kapag pinagpapala ka. Sasabihin natin, ang realidad, pastor, literal, mahirap lang ako Akin lang to, kumbaga, isipin mo, baka bukas wala kaming isain. Kaya, ang sekreto talaga ng pagiging tagumpay, yung maging bukas palad ka. Pag bukas palad ka kasi, yung palad mong bukas ay makakasalo ng another blessing na unexpected. Tandaan natin na kapag nakakuyom ang palad mo, hindi mo masasalo yung panibagong pagpapala. Yung hawak mo lang, yun lang yung hawak mo. Pero kung bukas ang palad mo, tiyak na meron kang mahawakang bago. At tandaan natin, walang mahirap. Sabi mo, mahirap lang ako Mahirap lang ako, wala akong Pero walang mahirap na walang maibibigay. At walang mayaman na hindi tumatanggap. Kaya ikaw, pwede mong bigyan yung mayaman. Wala namang mahirap na walang maibibigay. Meron bang mahirap na walang maibibigay? Meron ba kilala na mahirap, wala siyang maibibigay? Meron, lahat meron. At ang mayaman, lahat ng mayaman, tumatanggap yan. Hindi po rin sabihin, ay mayaman yan, nandiyan na lahat sa kanya. Paano ka makokonek? Paano ka makokonek sa mayaman? Paano mo magiging mayaman ka rin kung hindi ka connect? Kaya kailangan, bukas palad tayo.
tandaan natin, walang mahirap na walang maibibigay at walang mayaman na hindi tumatanggap. Lahat yan magka-partner. At tingnan natin basahin natin, Kawikaan 31:21. Tingnan natin. Sabi rito, 29. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan bukas ang palad. Kaya kailangan, ang sekreto talaga ng pagiging mayaman, maging giver ka. At siyempre, dapat sa totoong tao, sa tamang tao ka magbigay. Baka mamaya, ang bibigyan mo yung mga... Meron nga rito nagpapasalamat Sabi niya, nagpapasalamat ako. Bakit? Kasi buhay ako. Kinuha niya lang yung bag ko. Lalo pa naman lahat ng alahas, lahat ng pera. Magdala ko, pasalamatan yun. Pag mo bigyan niya, ang bigyan mo, yung mga nangailangan talaga, lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon. Yan ang talaga bibigyan mo. Hindi yung marami kasi naririnig, nagpapasalamat ako. Bakit ka nagpapasalamat? Naginginig siya. Dahil ang may binigyan niya ako ng pamasahe. Kasi ang nakuha sa kanya, 50,000 Yung ipon niya, ipapadala niya lang doon. Tapos, nanginginig siya. Maraming salamat dahil binigyan niya pa ako ng pamasahe. Biro mo, yun ang mga hindi dapat natin pasalamatan o hindi natin bigyan yung mga kagaya ng mga maling ginagawa. Kailangan tingnan natin yung tama at mali. Yung maging mabuti ka, huwag ka lang maging mabait. Kailangan ganon. At tingnan natin yung mga nagiging success. Ang nagiging success ka, lalo na sa pagkikipag-usap mo sa kapwa mo, kailangan wear your best. Wear your best. Paano ba natin bihisan yung sarili natin? Bihisan natin ng unang-una, bihisan natin ng magandang smile. Yan. Kapag may mga kadil ka, wear your best. Yung ngiti mo, the best na yan. Kung yan talaga ang suot mo, dahil hindi ka pa naman masyadong kumikita, di mag-i-improve din yan. Basta kinakailangan mag-improve ka. Pagka nagkikipag-deal ka sa kapwa, or meron kang tinitrade, meron kang itinitrade, kailangan, presentable ka. Yung mga nakikita ko nga dati, nung ako yung maliit, bibili ako ng taho. Ang nagtitinda ng taho, nakapumada Alam niyo yung pumada? Talagang supply na supply. Hindi ko naiba na yung itsura ng kataho ngayon Parang Parang kawawa na. Kasi talaga yung bigat, binuhat niya yung bigat, tuloy-tuloy hanggang sa naibot niya yung buong subdivision. Kasi parang naging kawawa itsura. Pero dati, sisipol-sipol lang. Tahoan yan. Talaga pipilahan. Kasi, ang sekreto niya, wear your best. Wear your best. Yun talaga yung sekreto. Tingnan natin sa Kawikaan 31:25. Ang nagsabi naman ito, ang Biblia Sinabi rito na gumagawa pa rin siya sa iba pang kaso yung bibili sa mga ngalakal. Yan. Marangal at kapitapitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Di ba? Gumagawa yung tao na talagang umaasenso, meron na siyang mga damit, meron na siyang may susuot, lahat, provide na. Pwede na siyang pasipol-sipol lang, pero nagsisikap pa rin siya, meron na siya, gumagawa pa rin siya. Gumagawa pa rin. Talagang kumikilos pa rin. Marami naman nauna sa atin na disciples. Sila Pablo, di ba?
nung nasa Corinth sila, nagpalipat-lipat sila, pero nung nakita niya opportunity, yung may mga gumagawa ng tent, nagtrabaho rin siya roon habang nagmi-mission. Hindi naman rin siya nagpabaya, hindi siya umasa na abutan lang siya. Talagang may pagsisikap talaga. May pagsisikap ang lahat. Kaya dito sinabi sa Biblia, ang dami ritong pamamaraan para talaga umasenso tayo. Di ba? Wear your best. At kung papansin ninyo, sino-sino ba yung mga mahirap? Nasaan ba yung mga mahirap? Nasa mga lugar. Saan lugar ba sila? Yung mga lugar na yung mga pinupuntahan namin nila, naisama ko sila Pastor James, sila doon sa White Plains, yung mga ganun subdivision, wala akong makitang nasa kalsada. Wala akong mapansin. Halos sobrang busy ng mga tao. Pero yung mga mahihirap, sino-sino yung mga mahihirap? Yung mahihirap, yung mga chismosa. Sila yung mga hirap na hirap ang buhay. Yung kumakalam yung sigmura nila, talagang walang maisaing. Mga chismosa yan mga hirap. Chismis dito, chismis doon. Paano? Nagkikwento sila, maghapon silang nagkikwento ng walang kwenta. Ibig sabihin, kwento ng kwento, pero walang kwentahin. Dapat pag magkwento ka, meron kang kwentahin kung magkano kita mo. Nang sa ganon, yung binigay sa yung talent ng Diyos, pag-share at pag-a-approach sa tao, dapat maging productive yun, lalo na sa isang mga subdivision, yung mga subdivision, napaka-productive ng lugar ng subdivision. Hindi kagaya ng, meron ngang tahimik, hindi bumubuka yung bibig. Hindi bumubuka ang bibig sa panahon natin ngayon. Sobrang tahimik, pero chat ng chat, may kausap. Si ganito, si ganyan, si ganon. Chismis yun. Kasi modern na ngayon hindi na umalis ng bahay, pero paghapon, hindi niya na asikaso yung anak niya dahil kakachat. Alam mo, Mari, si ganito, si ganyan. Hindi siya nakapagsaing. Kasi unang-una talagang literal, walang pangsaing. Napaka-chismosa kasi. Chismosa, tingnan natin sa Biblia. Ang sinabi rito sa Kawikaan 31:26, basahin natin. Tingnan natin. Sinabi rito, ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Dapat ang mga salita natin ay puspos ng karunungan. Kailangan nating kumita. Dahil nung panahon ko, alam mo, pinipitas lang yung mga bayabas. Pinipitas lang namin yan, mga santol. Nagkakalaglagan, yung mga star apple, kinukuha lang namin. Mga sampalok, winawalis lang namin yan. Pero ngayon, napakamahal. Napaka-expensive ng panahon ngayon. Hindi na uso yung mga mami na housewife, plain housewife. Hindi na uso yung puro chismisan, puro daldal sa panahon ngayon. Hindi na uso yan dahil nung araw yung manok, pipili ka lang kung anong kulay ang gusto mong tatayin Pula ba o puti, o itim, o brown. Ngayon, 1 kilo ng manok, ang mahal-mahal. Hindi kagaya nung araw na talagang andyan lang, pwede ka na magtinola, andyan na rin lahat yung mga pangsahog, may mga tanglad. Pero ngayon, puro subdivision na. Tapos, subdivision na nga, chismisan pa ng chismisan. Puro mga ginawa ng mga housing. Nasa mga urban poor, puro may mga bahay na. Wala na yung mga palayan, wala na yung mga taniman. Pero ang ginagawa nila, chismisan ng chismisan. Tama ba yan? Chismisan na lang chismisan. Pag uwi, ang mapapala mo lang sa chismis, yung sakit ng ulo, sama ng loob. Yung chismis na chismis, bida-bida yan. Bida-bida. Yung ginagawa nila, chismis na chismis, alam mo, anak ni ganito, ganyan.
Kamungat-mungat mo yung anak nila. Bukas makalawa, yun na rin. Yung chichismis nila, ganon din talang ginawa. Kaya kailangan, sinabi ng Biblia, sinabi ng ating Panginoon na sa Kawikaan, kailangan, ang bawat salita natin ay, ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang mga turo niya ay pawang katapatan. Dapat puspos ng karunungan ang sinasabi natin. Huwag yung kwento ng kwento, walang kwenta. Dapat maging productive. Magkwento ka, sasabihin mo lang, alam mo, itong product namin, bagong-bago, at mas mura ito kaysa sa SM, kaysa sa mga, mas mura ito kaysa sa mga department store o sari-sari store, at masarap, masustansya. Siyempre, alam mo naman yung inaalok mo needs nila, maya-maya, meron ka nang kwentahin. Kaya, walang mahirap na tao kung tutuusin. Nasa tamang sistema lang. At siyempre, sinabi talaga ng ating Panginoon na sa John 10:10, sinabi ng ating Panginoon Jesus, di ba? Balikan natin ang John 10:10. Sinabi niya rito na, dumating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay, at manira. Yung kahirapan, paninira yan eh. Paninira yan. Tingnan mo, paano ba natin ma-attract ang blessing? Ma-attract natin ang blessing kapag titingnan ka ng tao na ang gwapo mo, ang ganda mo, makaka-attract ka. Yung cleanliness, nakaka-attract ng blessing yan eh. Kasi ang ating Diyos ay Diyos ng cleanliness. Kaya kailangan maging naayos tayo, presentable tayo. At ma-attract natin, tingnan niyo yung nangyari kahirapan. Sabi rito, dumating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Yung kahirapan, sinira lang yan eh, sinira lang yan. Tingnan nyo, pag pumasyal ka sa bahay ng mga mahirap, maliban na lang kung talaga nag-general cleaning, nag-out. Pero kung hindi naman sila nag-general cleaning, hindi sila nag-out ng mga gamit, o hindi sila nag-renovate, hindi sila nag-aayos, pag titignan mo yung mahirap ang bahay, ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo niyan. Paano mo ma-attract yung blessing? Dapat orderly, malinis, dapat ganun. Dahil ang Diyos ay talagang Diyos ng orderly, Diyos ng cleanliness. Para ma-attract mo yung blessing. Para sa ganun, umalis yung sumira. Ayaw ng devil na maging maayos kayo. Gusto niya makitang masalimuot ang paligid mo. Pag masalimuot yung paligid, alam mo, pag masalimuot yung paligid mo, yung parang magulo rin yung utak mo. Yung mga great idea, hindi mo siya kikita. Ano ba yung mga magagandang gawin? Narito ako sa pwesto ko ngayon. Marami naiinggit, naroon ka, nakapwesto ka. Marami pinapangarap yung lugar mo. Napakadaming ganyan na, buti pa siya, kung ako yan, kung ganito yan. Pero dahil ang gulo ng sitwasyon, magulo pa yung sitwasyon, tanggalin natin, kailangan, ang sinabi rito, dumating ako para magkaroon ng buhay ang lahat. Yung buhay na masagana. Saan ba dumating ang ating Panginoon? Kailangan dumating siya sa isipan mo. Alam mo, ang isipan mo kapag control ka pa ng kaguluhan, yung magulo sitwasyon, devil yan eh. Control ka ng devil. Pero kapag dumating ang Panginoon mo, yung thought natin, dapat doon manahan ang Diyos. Dapat doon siya tumira. Nang sa ganun, dumating siya para magkaroon ka ng buhay. Yung buhay na masagana. Magkakaroon ka ng mga great idea. Sa crafts mo, mapapagbuti mo. Kapag ang nakatira sa utak mo, ang isipan mo, ang laman niyan ay ang Panginoon.
Pero kung naisipin mo yung puro reklamo, yung puro kapangitan, yan hindi pa siya nakatira dyan. Pero yung nakikita mo, wow, ang ganda ng lugar ko. Narito ako sa isang subdivision na walang kabuhayan. Magkakaroon ng kabuhayan dito. Dahil ikaw ay equip ng Diyos. Yun ang sikreto, talagang sikreto ng pagiging mayaman, yung humble ship talaga. Yung pansin natin, una natin binasa, di ba, yung sino yung pinakamayaman, yung pinakaaba, yung pinakamaliit ang ginagawa, yung tipong parang nakakahiya, yung parang, ano ba yan, maglalako ako ng ganitong product, samantalang sila naglalaro lang, samantalang sila namamasya lang, nasa Starbucks, hindi mo mamalayan angat ka sa iba. Dahil hindi mo mamalayan sa ginagawa mo, kahit na isa kang pinakaaba, pero makikita nila ikaw ang hindi naubusan ng pera. Sino ang gusto ng ganun? Gusto nyo ba yung walang-wala ka, ultimong pag-load, ultimong pang-internet, wala? Di ba? Ayaw natin ng ganun. Kaya, tingnan natin ang sinasabi ng Bible. Ang Biblia, napakaraming aral nito. Kung bubuksan natin, napakaraming aral na pagyayamanin ka talaga ng Diyos. Ayaw niyang maging mahirap ka. Yung kahirapan, ninakaw lang yan sa'yo. Ibalik mo yun. Isipin mo lagi ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus na naninirahan sa isipan mo, sa utak mo na, Lord, narito ako para hindi i-survive ang sitwasyon ko. Narito ako para enjoy ang buhay na binigay mo sa akin. Yun lang. At ayahin ko kayong tumayo upang sa closing prayer natin. Heavenly Father, maraming salamat po sa konting mensahe lamang na binasa namin, Panginoon. Subalit, napakaraming sinasabi ninyo sa Biblia, Panginoon, kung paano maging financially stable, Panginoon. Financially freedom, Lord. Lord, salamat po sa paligid namin na nariyan lang ang resources, Lord God. Salamat po sa katayuan namin ngayon. Salamat po, Panginoon. Salamat po dahil tunay kaming mayaman, Panginoon, dahil meron kaming ikaw, Panginoon. Lord, ikaw ang nagbibigay ng lahat ng pagpapala, Panginoon. Sa iyo lahat ang ito, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, dahil meron kaming mapapalago, Panginoon. Meron kaming resources na mapapalago namin, Panginoon. Lord, salamat po na pinagkatiwalaan niyo kami sa ministry na ito, Panginoon. Gamitin niyo po kami, Panginoon, na isang instrumento ninyo, Panginoon, upang gumaganap ang inyong mabuting balita para sa sangkatauhan, Panginoon. Lord, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. In Jesus' mighty name, Amen, Lord. Amen.